Good day everyone. Today we'll be talking about design of members in compression. So when we say compression members, ito yung mga members natin or structure na nagkikarry ng actual load. So commonly, this is column, So compression members is also used in trusses and as components of bracing system. The smaller compression members, not classified as columns, are sometimes referred to as struts. Okay, if we have two columns here, pag dating kasi sa column, ang titignan natin dyan is yung ating slenderness ratio. Okay, so yung critical sa atin yan si slenderness ratio ng ating column. Kasi nga, if we have column na sobrang haba and then sobrang payat, just like this column A natin, konting apply lang natin ng mas malaking slenderness ratio, mas maliit yung force para siya ay mag-buckle. So, for example, itong slender column nga na ito, pag in-apply natin siya ng force, madali siyang magbabuckle. Unlike sa mas maliit or mas hindi slender na column, so yung force nito, mas malaki yung kaya niyang i-resist, kaysa sa slender na column. So, just like, for example, yung ating sampayan nga, okay, or wire na sobrang haba. So, madali mo siyang i-buckle. Or madali siyang mabaluktot, pag kinompress mo siya. Pero, say for example, same wire, pero mas mas maliit. Okay? Hindi mo siya kaagad mababuckle. Or, meron din naman na hindi talaga siya magbabakal o yung means of kanyang failure ay hindi buckling kundi yielding, kasi pag crashing kasi mahirap din i-crush yung column or yung ating tawag dito steel. So say for example, ito namang isang column natin dito. So stocky column yung ating column dito sa letter B. So pag sinabi natin stocky yung column natin, yung area niya dito, compared sa length, medyo, malapit lang. Unlike dito, yung area niya, compared to length, medyo, magkahiwalay, or malayo na yung gap. So, if we have stocky column here, yung failure niya, mas prone siya sa yielding kaysa sa buckling. Kasi itong stocky column natin, mahirap siyang mag-buckle, Unlike dito sa ating slender column. Okay. So, we have a mathematician named Euler. Siya yung nag-propose na isang critical load kung saan i-apply natin siya dun sa column natin. And then, pag na-reach na yung critical load na yun, mag-start na siyang mag-buckle. And yung critical load na yun ay binigay ng ating formula as PCR or critical load from Euler. Minsan tinatawag din nito PE, Euler's critical load or buckling load. Okay, buckling stress naman pag stress. It's given by the formula pi squared EI over L squared. Or kung EI to EI. Kung ka-convert natin si I or tignan natin si radius of gyration, equal siya sa square root of I over A. Or simply, si R squared is equal to I over A. Kung kunin natin yung equation ni I in terms of radius of gyration and area, we will have I is equal to R squared multiplied by A. Then, substituting this sa ating equation dito sa taas, we will have pi squared E. I is R squared A over L squared. Is also equal to, kung papalabasin natin yung slenderness ratio niya, kasi yun yung inaano natin dito sa column, di ba? Yung tinitignan natin, kung slender ba yung ating column. So, the more slender yung column natin, the weaker siya. This is pi squared E A, then baba natin yung R squared, so we will have L over R squared. Okay? And then, we know that yung ating stress, equation for stress is simply P over A. So, depende na lang kung anong area yung consider natin dyan.
Dun lang naman yung nagkakaiba-iba eh. So, for critical buckling stress naman, so you have P, which is yung galing nga kay Euler, which is pi squared F P over A, okay, pi squared E A over L over R then squared multiply by A. Ang mangyayari dito, ma-cancel out natin si area. Then matitira for Euler's critical buckling load or buckling stress is pi squared E over L over R squared. Ayan. So that is the two formula na pinropose ni Euler. So again, yung critical buckling stress, buckling load ni Euler, ito yung load kung saan pag lumagpas na dito, or dito na siya mag-start mag-buckle. Okay? Gaya na sinabi ko kanina sa inyo, yung ating more stocky column or stockier column, sobrang laki nung load o critical load niyan bago siya mag-buckle. Kaso, ang problema dito kay Euler's buckling load, kinuha lang niya to sa proportional limit or dun sa elastic limit natin, ano? Kung naalala nyo yung ating stress strain diagram, ayan. So, nandito lang siya, no? Yung ating PCR or yung FCR natin, yung load, yung stress natin dyan. Nandito lang siya sa proportional limit. Okay? Kaya nga, ang sabi doon sa NSCP 2001, kasi ito yung ginagamit sa NSCP 2001, si Euler buckling load and buckling stress. Sabi doon, if yung KL over R mo daw ay greater than 100, yung Euler critical load mo, hindi na siya mag-govern, o yung critical to stress, rather. Yung Euler critical stress, hindi na yun yung gagamitin mo, no? Ang gagamitin mo na yung proportional limit. Okay? Yan ay gagamitin mo, sa proportional limit. Kasi nga, dinesign ito ni Euler na nandun lang siya sa proportional limit. Again, proportional limit, mas mababa lang yan ng konti sa yield, FY, yield stress. Diba? Sabi ko nga nung nakaraan, mahirap malaman si proportional limit. Kaya ang ginagawa nila, yung proportional limit, parang nagiging FY over, ano yun, factor of safety. Parang ganyan. Okay. So, ngayon, pag stockier na yung column natin, hindi na natin magamit si Euler. Kaya ngayon, yung ating NSCP 2015, meron na siyang bagong formula. Kasi nga, all through yung research process na nangyayari ngayon, so meron silang na-design na bago, no? Okay. Tingnan natin ngayon. Okay, punta na tayo dito sa ating NSCP 2015. So, for general provision, ito lang yung ating phi saka omega. Okay, the design compressive strength is given by the formula phi Pn. P of n. Ito yung nominal load. And the allowable compressive strength naman is Pn over omega. So, okay, Pn yung ating nominal compressive strength, and then shall be the lowest value obtained according to the limit state of flexural buckling, torsional buckling, and flexural torsional buckling. Okay, for doubly symmetric and singly symmetric members, the limit states of flexural buckling is applicable. Then, for singly symmetric naman and non-symmetric member, and certain doubly symmetric members such as cruciform or build-up columns, the limit state of torsional or flexural torsional buckling are also applicable. Okay, same naman nung ating flexure, yung ating phi saka omega is given by 0.90 for phi, and then 1.67 naman for omega. Okay, punta tayo sa dito sa slenderness ratio, which is si L over R.
So, kanina, yung ating formula, if babalikan natin, yung Euler's critical buckling load natin. PCR, ano na yan? Pi squared E over K, L over R squared. So, dito, meron ng effective length factor K. Actually, kahit yung 2001, may effective length factor K na din tayo. So, yung KL over R shall be determined in accordance with the section 503. Okay. Where L is laterally unbraced length, R is the governing radius of gyration, and then K yung effective length factor. Papunta tayo dun sa effective length factor natin. Ayan. Kaya nagkakaroon tayo ng effective length factor. Kung papansinin nyo yung drawing natin dito, yung una nating support dyan is fixed at both ends. Kung papansinin mo yung pagbabakal niya, hindi naman siya nag-start dito sa dulo, di ba? Hindi naman ganyan. Ibig sabihin, yung nagbakal lang dyan, yung banda na to, yung merong nakabakal na yan, yung dash line na yan. So, kung yun lang pala yung nagbakal, ang effective length niya is this. Yan lang yung effective length niya. Okay, so, yan lang i-analyze natin na apat. So, sabi dito, for fixed support at both ends, yung theoretical value for K, 0.5. And then, ang recommended naman, 0.65. So, we will use yung theoretical value. Okay? Then, for B naman, this is a fixed, tapos pin. Okay? So, pakay pin, nag-start siya na dun sa, sa umpisa. Ayan. So, dito naman, theoretical natin is 0.7, then recommended is 0.8. And then, for letter C, meron na siyang translation or pumunta na siya dito sa sa right. Or pwede rin yun sa left. So, may translation na siyang nangyayari. So, for theoretical value of K naman, that is 1, and then recommended is 1.2. Kasi dalawa yan eh. Pwedeng may rotation, then may translation din. Kaya dapat alam niyo din tong mga to. Kasi minsan, sasabihin, support is rotation free and translation free. So, dapat alam niyo na ito yun. Okay? Pag sinabi naman, rotation fixed and translation fixed, dapat alam niyo that is fixed end. Kaya fixed support. Okay, for pin naman at top and bottom, we have 1 for theoretical value and then also 1 for recommended. And mind you, ito din yung ginamit pala ni Euler sa pag-compute ng kanyang buckling load. Yung pin, yung dalawang end. Then, meron din tayo yung theoretical value niya is 2 na. Kasi nga, meron siyang translation, meron pa siyang rotation, pwede pa siyang umikot. Then, ito naman, pag pin naman yung sa baba. And then, translation, free, rotation, fixed. Okay, for theoretical value naman, K, 2. And then, recommended also, 2. Balikan pala natin si Euler. Yung pagka-create pala ni Euler, meron siya dyan, consideration kung paano niya dinesign yung ating member. Design na nga natin. Okay. Ayan. Euler equation are based on the following assumptions. First, a column is perfectly straight with no initial crookedness. So, wala siyang paling-paling and so, perfect siya, And then, actual load. The load is actual, no eccentricity. So, pag sinabing walang eccentricity, yung load natin, tatama siya sa ating centroid, no? So, kung may eccentricity kasi siya, hindi siya sa centroid, ito centroid. So, yung load mo. So, may eccentricity x ka dito. Yan. So, iba yung magiging niya. Yung computation. Okay. Also, the column is pinned at both ends. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. Okay. Punta naman tayo dito sa minor axis and then major axis. So, mapapansin nyo, actually, na-discuss na to before. So, kung meron tayong I section, which is the usual section na ginagamit, meron tayong weak axis and minor axis.
Kung papansinin nyo itong drawing natin dito, ayan. Mahirap siyang mag-buckle kapag ganyan, ano? Mahirap siyang i-buckle ng ganyan. So, most probably, if this is not braced, magbabakal siya dito sa axis na yan. Mas madali siya magbakal sa ganyang axis. Or ito, kung mapapansin niyo ito. Ayan siya. Yung ating x-axis, ito. Hindi siya usually nilalagyan ng bracing. Kasi nga, mas mahina si y-axis. Kung sinabi, may lateral bracing tayo dyan. So, dito yung nilalagay. Ganyan banda. Kasi nga, mas mahina ito eh. And then, pag may bracing na ganyan, binigay, ang ina-assume natin dyan is hinge. Okay. Hinge. So, for the nominal compressive strength, it shall be determined based on the limit state of the flexural buckling. So, Pn is equal to FCR-Ag. Eto, nangyayari lang to if yung ating column ay, wala siyang local buckling, or kung baga sa ating beam, siya ay, anong tawag dito? Compact, So, titingnan din natin yung parang compactness ng ating section. Or dito, slender ba or non-slender yung section. Kasi sa beam yung compact, non-compact. Pagdating dito, slender or non-slender, yung stiffened and then unstiffened element natin. Okay, so again, ito is global. O yung tinatawag natin, i-relate natin to sa ating beam. Ito yung lateral torsional buckling, Kung saan, compact yung section natin, ang tinitignan natin yung L. Yung unsupported length, LB, di ba? LC, then LR. Diba, ganyan yun. Okay. Dito naman, si KL over R, or yung slenderness ratio, yung tinitingnan natin. So, kung i-relate natin yan nga dun sa beam, ito yung lateral torsional buckling. Siyempre, dadating tayo dyan, if na-check natin kung compact or non-compact na yung ating flange, saka yung web. Okay, tuloy natin. So, for the flexural buckling stress, FCR, ito, determined netong dalawang formula natin. So, depende sa KL over R. If yung KL over R natin is mas maliit dito sa, mas maliit or equal dito sa 4.71 square root of E over Fy, kung papansinin nyo lang din to, na 4.71, yung NSCP 2001 natin, that is yung CC or compression index, di ba ano yun? 2 pi squared EI 2 pi squared E over Fy. Ayan. If kukunin natin yung square root of 2 pi squared, that is approximately 4.44 yata. Check lang natin kung yan yun. Ano yan? 2 pi squared. Ayan, 4.44. So, yung pinagkaiba nila. So, etong ayan, 0.44 ito. So, kung sa 2015 naman gagamitin natin, yung lower limit natin for column is 4.71. Unlike dun sa NSCP 2001, that is 4.44. Diba ang classification nito, pag mas maliit dito, intermediate na siya. Intermediate column. Sa NSCP 2001. So, balik tayo sa 2015, if yung KL over R naman natin ay mas maliit kaysa sa 4.71 square root of E over Fy, ang gagamitin nating critical buckling stress is this. Yan, 0.658 raised to Fy over Fe multiplied by Fy. Okay. Pag yan naman ay mas malaki na dito sa value na ito, o parang yung compression index natin sa 2001, ang gagamitin natin critical buckling load or buckling stress rather is 0.877 of Fe. Okay, si Fe naman is elastic or elastic critical buckling stress determined according to
Ito. O yung kay Euler's buckling stress, which is this, di ba? Kung napansin niya, sabi dito elastic, ano? Kasi nga, si Euler, dinisay lang siya doon sa elastic limit or doon sa proportional limit natin. Kaya yung KL over R niya, dapat less than 100. And dito pala, sa 2015, yung KL over R natin, dapat less than, ano yan? 200. Kasi, ewan ko ito talaga yung explanation na. Pero may nabasa kasi ako dun sa reviewer ko before. Pag yung KL over R mo is more than 200 na, ano na siya eh. Parang nag-act na siya as stencil member, parang ganun. Kaya ang limit lang ng KL over R for 2015 is 200. Kung yung KL over R mo is mas greater than 200, yung gagamitin mo si 200. Ayan. Okay, pwede din naman natin gamitin yung FE. Yun yung ating i-compare, no? So, pwede din si FE greater than or equal to 0.44 Fy. Ito pa rin gagamitin natin equation for critical stress, buckling stress. Pag naman mas maliit siya sa 0.44 ng Fy, ito naman yung gagamitin natin. So, same value lang din yung makukuha natin dyan. Okay. Ito naman yung sa section naman na to, pinapakita yung width thickness ratio for slender or non-slender element. Karaniwan, kinukuha natin or ginagamit natin si W section. So, inano na siya, no? Parang sinamarize na dito. Pero meron yan unstiffened and stiffened element. When you say unstiffened, unstiffened, yun yung element natin na parang siya naka-overhang. Parang ganyan. And then, yung stiffened naman, so meron siyang, ayan. Ayan siya, parang may harang dyan, ano. Okay. So, unlike dito sa ating flange natin for I section, ito yung unstiffened element. And then, yung web naman natin dito, ito yung stiffened. So, may mga section tayo na walang stiffened element. Or, walang unstiffened pala, rather. Okay, katulad ng ito, back section. So, wala siyang unstiffened element. Kasi lahat ito, naka-ano eh. Parang may harangan. Wala siyang naka-overhang. Yan. Pero din naman, parehas naman siya na unstiffened. Katulad nitong angle natin. So, naka-overhang siya dito. May overhang din dito sa kabila. So, yan. Ito naman, si section natin, parehas siyang may stiffened and unstiffened element. So, again, ito, yung unstiffened. Para siya naka-overhang. Ano? Ito naman, yung web naman yung stiffened. Ayan. Okay? So, bakit natin pinag-uusapan yung stiffened and unstiffened element? Kasi nga, before tayo mapunta dito sa formula na yan, kailangan din natin i-check if meron bang magkakaroon ba siya ng local buckling. Again, yung local buckling, nangyayari siya dun sa ating element. Pag sinabi nating element, either dun sa flange or dun sa web. So, dun sa stiffened element or dun sa unstiffened element. Ayan. So, let us proceed sa ating members with slender elements. Actually, if ito lang yung gagamitin natin, parang, ano lang siya, no? Madali lang siya. Kaso nga lang, if yung element natin ay meron nga siyang slender element, ano? O yung structure natin may slender element, medyo mapapahaba yung ating computation. Kasi nga yung Fy natin ay pinapababa natin. Ayan. Minumultiply natin sa Q. Dito sa Q na yan. Yan. Kung napapansin nyo, yung Fy nakamultiply lahat sa Q. Parehas yan sa equation dito. Same lang siya dito. Ano, ang naiba nga lang is
nagkaroon siya ng Q for Fy. So, lahat ng Fy natin nagkaroon ng Q. Q and multiply by Q. Ayan. So, then may Q. So, ano ba yung Q na yan? Okay. Again, kay L over R, parehas lang din naman siya. Yung pinaglalagyan natin. Kaso nga lang, namumultiply na ng Q yung Fy. Fe is elastic critical buckling ni Euler. Ayan. Yung Q, equal siya sa 1 for members with compact and non-compact sections defined in section 02.4 for uniformly compressed elements. So, kung yung element natin ay compact parehas, yung Q na yan magiging equal sa 1. Kaya, kung gagawin nating 1 ito, yung Q na yan magiging 1, di ba matatanggal lang din yan? Kung multiply natin ng buo ng 1 yan, mababaliwala lang yung formula na Q o yung Q sa formula natin. Kaya babalik lang din tayo dito sa umpisa. Kung saan, walang local buckling na nangyari. Ang mangyayari lang is yung tinatawag nating global buckling. O kung i-relate nga natin sa ating beam, yung lateral torsional buckling. Kung saan, ang criteria lang natin, yung KL over R. Yan. So, dito naman, meron ng local buckling na mangyayari. Either doon sa ating web or doon sa ating flange. Depende kung anong element yung slender. So, yung Q naman, magiging QS multiply by QA if yung element nating parehas, stiffened saka unstiffened element natin ay slender. So, ano ba yung QA? For cross-section composed of only unstiffened slender element. Ayan. Kung yung unstiffened lang, yung slender sa kanya. Ano ulit yung unstiffened? Diba? Usually, ito for I section, ano? Yung unstiffened, ito yung flange. Okay? Tapos, yung stiffened element naman, ito yung web. O, relate naman natin to sa ating beams. So, magkakaroon dito ng flange local buckling. And ito naman, web local buckling. Kaso nga lang, doon sa ating beam natin, hindi na natin to na check si web. Kasi, sabi nga doon, pag galing sa steel manual yung ating section, yung web niya ay compact. So, usually, ang na-check lang natin yung flange. And then, wala din naman nagiging slender na flange doon sa ating beam. Either, ano lang siya, igigit na lang siya, no? Doon sa ating lambda P and lambda R. So, wala tayong na-encounter na sumobra doon sa lambda R. Okay, so, pagdating dito, parehas natin check yung flange and then yung web. Okay, so, for unstiffened slender element, QA is equal to 1. For cross-section composed only of yun. Kung unstiffened element lang yung slender, yung QA magiging 1. Kasi si QA for ano yan stiffened. So, kung ito ay say compact or not slender, kumbaga non-slender, yung QA mo magiging 1. Okay, yung QS naman, this is for unstiffened. So, kung yung unstiffened element mo ay compact or non-slender, yan ay magiging 1.0. So, for this case, si QA ay, yung stiffened element mo ay compact, yung Q mo magiging QS only. Pag naman yung unstiffened element mo ay compact, yung Q mo magiging QA. Ayan. So, for cross-section composed of only stiffened elements, stiffened slender elements, QS is equal to 1. Then, Q is equal to QA. So, for cross-section composed of both stiffened and unstiffened slender elements, so, ibig sabihin, yung flange mo, and then yung web, di ba ito yung stiffen, ito yung web, ito yung flange. Kung parehas naman sila,
na non-compact, ano, or slender. Para silang slender, yung Q mo magiging QS, QA. Ayun yan. So, ano ba yung QS and then QA na yan? So, slender stiffened element QS, that is the reduction factor. So, for flange, angles, and plates projecting from rolled columns or other compression members, when B over T is less than or equal to 0.56 square root of E over Fy, yung QS natin ay 1. Kasi nga, dito, sa part na to, siya ay slender, no? Kaya magiging 1 yung QS. Ngayon, pag naman yung B over T natin, gumit na sa dalawang value na ito, yung QS natin is given by this formula. And then, pag yung B over T naman ay greater than na dito. So, greater than na siya dito. Ayan na yung limit niya, B over T. Ito na yung gagamitin natin. Ayan. So, bali, ito yung upper limit para maging non-slender. Okay. And then, pag gumit na, ito yung gagamitin mong QS. Pag super slender na siya, or slender na nga siya, ito yung QS naman. And then, for flanges, angles, and plates projecting from build-up. Pag build-up naman, so, B over T is less than. So, ito yung criteria naman ng non-slender. Yeah. QS ay equal to 1. And then, pag gumit na naman B over T, ayun naman yung QS. Ano pinagkaiba nila? Ito, no? Imbis na 65, imbis na 74 dito, 65. Ito, 0.74. Saka meron ng KC pala. And then, yung B over T naman, pag greater than 1.70 naman na siya, ito na yung QS. More on ano lang naman tayo dito, puro NSCP formulas. So, parang susundan lang natin siya. Then, yung KC naman ay this. Then, 4 over square root of H over TW. Kasi nga, kaya H over TW to, di ba, that is unstiffened element QS. Okay. So, shall not be taken less than 0.3 or greater than 0.76. So, kung mas mababa sa 0.3, ito gamitin mo na KC. Si KC dapat higit na sa 35 saka 0.76. Ayan. Eh, yung B, hindi pa natin na-define si B, ano? Okay. Tignan natin sa next slide. Then, for single angles naman, B over T. So, again, ito yung criteria ng non-slender. Kaya nga, QS niya ay 1. Then, you can read the rest. Ito na yung B. B is the full width of the longest angle leg. For angles, ano? For stem of T naman, width of, for stem of T, ayan, D over T. Ito yung non-slender. Then, you can read the rest na lang. For T's. Okay, ito na. Where B is the width of unstiffened compression element. So, width of unstiffened compression element is defined in section 502.4 mm. And D naman is the full nominal depth of the T. So, magkaiba yung B saka yung depth dito. 40 yung D. And then, yung T naman is the thickness of element. Patignan natin yung B nga kanina. Ayan. So, ito yung B na sinasabi kanina. So, for ating wide flange, yung B natin is kalahati lang nung BF.
O, ito yung sa T kanina, di ba? D is the depth of the T. Ayan, then thickness. Ayan yung binabanggit kanina na D. So, you can refer to this na lang para mas, parang kinompak na niya kasi ito yung width to thickness ratio ng elements. Kaysa titignan natin dun sa Stephen and Stephen, baka malito kayo, ano ba yung Stephen, ano ba yung Stephen. So, ito na lang yung gamitin natin. Ayan. Usually naman, ito yung nagamit. Minsan, naglalagay din ito. Basahin nyo na lang din. Okay? Again, ulitin natin yung ating discussion. At i-check muna natin if may unstiffened or, kung may slender element siya dun sa stiffened and unstiffened element. Or dun sa flange and then wave. After that, makakuha natin yung value Q. If is compact naman yung element natin, pwede natin gamitin ito. Yung simpleng formula lang natin. Sana. Okay, we can use this. If there's no slender element. So, magiging, lang natin dito is global. Global buckling. Pag naman may stiffened element tayo, ayun, meron na tayong local buckling. Magkakaroon na tayo ng value ng Q. And then, ang gagamitin na nating formula doon is this. Yan. Ito na. Formula. So, that is how you compute for the actual load, critical actual load of column member.